Sir. Where are you delivering to? Minnesota. Any passengers? No, just myself. Who's first? I got Apple. I got 1 pack cigarette here. Oh, my EPU will start. Wouldn't mind pulling up to the side here? If you can fit in the dock, you could. They gotta take a scan off your... Are you sure? On the dock? Okay, sure. Ito yung pinadala ni Manoy. Sabaw. So, chow muna ako dahil ngayon lang ako. Kanina nagutom ako. Ngayon nagutom ulit ako. Siya yung nagluto nito, guys. Malaking tulong yung sabaw. No, thank you so much. Kailangan ko magpalakas. Dami. Buhat kahapon, ngayon lang ako bumaba sa truck. Meron pa akong kailangang iligpit dito. Ito yung aking load na kinarga kahapon dito sa may CNH. Kailangan ko pang ito, dadagdagan ko pa ng isang strap. Pinilit ko lang siya kahapon and then nasiraan pa ako kahapon ng ito doon sa CNH. So nirescue ako kahapon ng taga Q-Line. Salamat kay Brian na pinalitan ng bago. Naputol siya. So anyway guys, nagkasakit ako, kaya tinamaan ako ng flu. I think nakuha ko itong sakit na to.
nag-start ito nung nag-secure ako doon sa, nag-swap ako ng trailer doon sa Bali City. Natuyuan ng pawis. Then naligo nung kinagabihan pagdating ko sa Bali City. So nandito ako ngayon sa Saskatoon, mga choy. Bukas na umaga aalis na ako dito. I feel better now. Gusto ko lang magpasalamat, shoutout kay Manoy, ang aking half brother. Noy, thank you so much sa baka, sa sabaw, sa pagkain na dinala mo, and sa gamot, yung Tylenol. Kasi nung umalis ako sa Ridger, wala akong kain, hindi ko feel kumain. Then kanina lang ako nakakain ng kanin. Gutom na. Puro lang ako noodles. Kailangan ko magpalakas, guys. Hindi pwedeng pahina-hina. Kailangan ko magpalakas. Sinubukan kong mag-shower dito sa Flying J, pero wala pala na shower dito at renovated yung kanilang store. Then ang gagawin ko na lang magpainit ng tubig, punas ng katawan ng maligamgam. Ang hirap magkasakit, lalo pag nasa biyahe. Pero kailangan kong magpakatibay kasi trabaho Hindi pwede magpadala ng sobra sa sakit. Well, nung first day, maramdaman ko talaga yung kalog, yung pag nagdadrive ako, pag nakalog na sakit, yung ulo ko. And maya parang gusto ko matulog, laging pungay yung mata ko, laging inaantok ako palagi. Kaya sabi ko nung pagkakarga ko dun sa CNH, dito lang sa unahan, pagkadating ko dito mismo sa parking, tulog na ako, talagang splack ako agad. Talagang gusto ko nang matulog, gusto ko magpahinga, gusto kong mag-hibernate. Kaya kahapon, kaya ng umaga, ngayon ay Saturday, kaya ng umaga talagang basa ako ng pawis. Kailangan magpakatibay, man. Hindi pwedeng nagkakasakit, pero hindi pwedeng magpapadala sa sakit. May pamilya tayo. We need to work. Pero I think okay na ako ngayon. Medyo nakaka-relieve na. Hindi na siya kagaya kahapon na the last 2 days na talagang kalug utak. Ngayon ay okay na. Konti. Isa pang tulog ngayon, then bukas ng umaga biyahe uli
Via Manitoba. Manitoba ako papasok kasi malapit lang tong delivery ko dyan lang sa may Fargo and Minnesota border. Nasa border lang siya. Parang ang tawag doon, CNH, forget the name. Lapit lang, sobrang lapit lang. From the border siguro, 3 hours lang from the border. Good morning mga chay. I don't know if nakaula. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Saskatoon. Good morning Ken. Good morning Manoy. I'm ready to go. Medyo okay na ako ngayon. Konti. Huwag niyo na munang pansinin yung aking mukha dahil wala pa akong shower since umalis ako ng Red Deer. Dahil dito ngayon sa Saskatoon, wala silang shower dahil under renovation ng kanilang store. So alis na ako dito sa parking, sa truck stop. Yeah, the last few days, nagkasakit Superman. Kaya masama yung katawan, tinamaan ng trangkaso. Pahinga lang yung kailangan. Pahinga lang ako. Tulog. Then isang ano doon yung binigay ni Ken na sabaw, nakakatulong sa akin sa mainit na sabaw, baka, papalakas. Kaya maraming thank you kay Ken, ng aking half brother. Mabuti na lang at dito ako sa ano, kasi sabi ko sa kanya, hindi, tatakbo na ako kasi feeling ko nung Friday kaya ko pa eh. Sabi ko, hindi, tatakbo na ako. Hindi, wala pala akong free trip. Saglit. Sabi, hindi, dyan ka muna sa ano. Huwag ka muna umalis, dyan ka muna sa Saskatoon. Hindi, alis na ako. Wala pa pala akong free trip. Kasi maglalagay ako sa labas ng 360. Wala. Buti, may naalala pa ako kasi the last time nagbiglang preno ako eh. Dahil wala na nga ako sa aking sarili. Lutang na aking sarili. Bigla akong preno sa gilid. May mga tumalsik. First time ko nagtapon ng basura kahapon. Dito lang sa gilid. Ang hinahanap ko ngayon, wala. Tapos nagtapon uli ako ngayong basura umaga. Wala na doon kasi yung unang basura nandun. So nakita ko doon sa basura, pinuntahan ko nandyan lang 360. Sayang. Kung tumakbo na agad ako, hindi ko na siya makita. May kapi pa. Holy smoke, sayang ang 360 men. Buti tumigil ako. Anyway, I think I'm done. Yeah, 15 minutes. Tara na. Paalam na ako kay Manoy. Woo! Thank you, Lord.
Hi, my friend. Marco? Marco, yeah. My friend. Oh, that one? Yeah. Oh, thank you so much. What's your name? Verinder Singh. Huh? Verinder Singh? Thank you so much. Ang makina kahit naka-idle na siya kahit kanina pa, iba pa rin yung tunog niya pag ano, Turn right at the stop sign. gaganda to pag mainit na masyado. Ito, napaka-busy highway ito, Trans-Canada 1. Yung mga Portage La Prairie tatrabaho sa Winnipeg, yung mga taga Winnipeg tatrabaho sa Portage La Prairie. Busy. Rush hour. Kaya huwag kang magpataka, tatawid dito. Hindi tayo makalusot. Langan din siya. Hala, may mabilis. Huwag kang tumakot. Oh! Delikado yung forma mo, Chin. Lipat ka sa kabilang lane. Lipat ka sa, may mga sasakyan ayaw lumipat sa ibang lane eh. Come on. Oh, dito talaga sa second lane. My turn. Continue on Highway 1. Dumaan ako dito sa Q-Line Winkler para kumuha ng mga tools. Kulang ako eh. Ano ko ba siya yan, no? Dito. Kulang ako ng 2-inch. Ito yung kagandahan dahil kaya dito ako dumadaan lagi sa Pembina kasi pag may mga kailangan ako na kulang sa aking truck or nawalan ako or nasiraan ako, pwede akong dumaan dito sa Q-Line, papagawa. Kesa doon sa portal, wala kang option doon. Bayad sila sa US sa paggawa. Dito pwede mong idaan dito sa Q-Line, lalo pag galing ka sa Amerika tapos may sira yung truck mo, pwede akong lagi akong dumadaan dito. Kinuha dito 4 na pin, sana uubra kasi itong flip baka kasi mahulog eh. Ito oh, baka matanggal ba. Try ko lang kung kakasya. Huwag lang siyang bibigay. Okay. Kasi pwedeng ganito eh. Masyado ano.
Yun lang, hirap sa ilagay. Gawa ng tension niya. So kaya to pupukin. Huwag na muna ngayon. Hindi naman siya na mahuhulog eh. Yeah. Hindi siya basta-basta nahulog pala. Baka kasi mag-flip na gano'n, no? Tatamaan ng likod. Uy! Likod ng trailer. Alis na ako dito. Turn right on Highway 14. Nakasan ba to? Baka mag-slide na ako dito ah. Good morning, sir. How are you? Good, how are you doing? Can't complain. So just the machinery here? Yes, sir. Where are you delivering to? Minnesota. Any passengers? No, just myself. Who's first? I got Apple. I got one pack cigarette here. Oh, my APU will start. Is that okay? That's fine. Yeah, okay. Have you had any medical procedures recently? Say again? Have you had any medical? No. So if you wouldn't mind pulling up to the side here, if you can fit in the dock, you could. They gotta take a scan off your. Are you sure? On the dock? Okay, sure.
I-scan daw yung ano, i-scan daw yung equipment. Kailangan pang i-scan ang equipment. Wala silang tiwala sa ano. Bigyan ko sila ng hard time. Ididikit ko ng husto dito. Baka akong bigyan ng hard time. Okay. I'll be back, guys. Guys, tapos na. Mga 30 minutes din. Tingnan. 21 minutes. I don't know kung anong chinek nila dito. First time na tinigil ako sa oversize at tawag nila doon, yung scanner. Oh, yeah, scan. Ini-scan nila. Parang duda yata sila sa CNH ah. Yun lang, first time na farm equipment. Galing nila mag-random check, ano? Baka sakaling makachimpo sila ng kontrabando sa equipment na nilagay, dali na.
welcome back again sa North Dakota. 2 oras kalahati lang biyahe nito, and then that's it. In 2.5 kilometers, take exit 6 on the right to County Route 11, then keep left. I know, right? Pasok na tayo dito. Continue for 3/4 of a mile. Oversize. Keep right. Disregards lane. Turn left. In half a mile, merge onto I-94 East. Turn lights on. Where's the skill? Ah, here. Watch Mrs. Bird. Pull on forward. Chine-check nila yung aking truck number, permit number. Exit. Pag-oversize kanan sa Moorhead, dito sa I-94 Minnesota. Disregard yung mga lights. Minsan kasi may lights na okay, bypass here, but dahil oversize, kanan. Customer nandyan banda. Continue on I-94 East for 3/4 of a mile. Yeah, yung exit na tulay na yan. Take exit 6 on the right to County Route 11, then keep left. Yeah. In half a mile, take exit 6 towards Sabin. That's it, no? Ilang oras lang drive, deliver agad, then reload, drive to Wisconsin, balik ng Manitoba. Take exit 6, then take the County Highway 11 exit. 336. Keep left
first left. Take the County Highway 11 exit. Then you Tama naman, will sige. arrive Sige, maglalis, diba? Lamig pa naman, no? Turn left on 70th Street South. Yun, yung customer. Titan. Clear, 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 clear. In 600 meters, arrive at coordinates on the left. Case. I don't know. Is it this one? No. Arriving at coordinates on the left. Uy, last. Big boys is here, man. Titan. Truck Center. Mas no pala to dito. I mean, di ko makita na may mga stockpile ng snow eh. Mabalaho ako, man. Hirap pag puro puti na.
Hi Dre, it's Marco from Q-Line Trucking Canada. How are you, sir? I'm doing good, man. How can I help you? I'm here at the back of your company. I got your 435 air cart coming from Saskatoon, Canada. Oh, cool. You got the air card here. Okay. Well, let me see if I have anybody available to help you. Alright, yeah. I'm just gonna detach the trailer and remove everything, then it's all yours. Okay, sounds good. I will wrangle some guys together. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Bye. Okay, arrival S2. Okay. Then duty ko muna, mamaya ko na siya yung duty. Sayang yung oras eh. Let's do the work, man. Lamig sa labas. Okay. Ito yung kagandahan sa bagong unit. Yung mga pull out niya, ang dali lang hilahin dahil wala pang bingkong. Hindi pa siya bingkong yung sa akin, yung luma, ang hirap. Oh. Saglit lang, walang ka hirap-hirap. Diba? Wait. Iwanan ko na isang chilo para hindi siya mano gagalaw. Malaking bagay may pull out, no? Pag may mga farm equipment na kinakarga. Hulog. Right. Good. Alright. All done, guys. Tapos, dali lang. Ikaw, kahit ikang uluhan, ikaw matanggal ba? Kabit ko lang yung truck, then higpit ng gamit. I'm all done. Oh, bakit gloves? Tingala mo ko sa akong GPS nga gloves Drayton magpapakanan. Rockville, Minnesota, Rockville. Come on. Yun. So tapos na ako dito sa Titan. Gikapoy ko ug maayo. Napagod ako sa trailer na ito. Well, siguro dahil bago pa lang siya nahawakan. So nangangapa-ngapa pa ako sa paano ang mapadali ang pag-detach, mapadali ang pag-attach dahil then isa pa yung problema, yung pin, paghihila ng pin. So, gano'n, no? Kapoy ko. Pero, ang trabaho, kapoy, no? Nakakapagod eh. Pero kung iisipin mo na, tatapos din yan. Slowly lang, nakuman eh. Yeah. Time for me to get a shower na kay pila kadlaw nigkuha ka shower. Oh, galigis naman ka. Wala, 254.
Kira ka na, Chuy? Magaling ng panahon. Paano mo nasabing magaling ang panahon? Magaling ang panahon kasi alam niya kung kailan siya bubuhos ng snow sa mga states. Sa Canada, kagaya nito ngayon, I think nagsimula from Idaho, Montana, North Dakota, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Ohio, Pennsylvania, New York, Ontario, some parts ng Canada may mga snow na rin. Okay? May mga tabunan na rin ng snow ang kanilang farm area. May police dyan sa left side. Kita nyo? Oh, it's not. So isang ratsada niya, itong hilirang ito, parang namimidpid siya ng boundary ng Canada papunta ng Wisconsin. Pinaramdam sa mga tao, ito na ang snow. Be cautious na kayo sa inyong pag-driving dahil anytime bubuhos ang snow. Nandyan na yung jackknife, nandyan na yung rollover, nandyan na yung iikot ang mga sasakyan, nandyan na yung black ice, blizzard, slushy. Ito na, ito yung pinaka-exciting na part ng season. Winter time. Yung mga nakikita nyo ngayon na snow sa mga farm, wala na, hindi na matutunaw yan. Nakaligtas lang tong medyo mahaba-habang mga damo dahil hindi na putol. Ligtas yan, pero yung mga nasa ilalim, wala na, tambak na sila. Ang next na tunaw niyan sa ano na, next year, mid-April siguro or May. Kaya ito, oh, stand still sila, oh, di ba? Pero wala, yung farm nila wala na, takip na ng snow. No more farming. Tapos na ang farming season, guys. So ngayon ang taglamig. Worst scenario ng mga worst nightmare ng mga drivers, producers itong winter time. May nagtanong sa comments, may basag na yung salamin ko. Yeah, basag yan. Nadali yan nung sa Wyoming. Yung isa, oh, yan. Ito pa. Then ito tinamaan ng isang bato. Una ito, pangalawa, yung isa pang tatlo. Ito yung nag-expand. Yeah, basag yan. So papalitan ko yan by pagpa-uwi na ako kasi magbabakasyon ako sa 22nd week ng December. So meron akong enough time. So papalitan ko yan sa Winnipeg na. Pangatlong palit. Yung original, original nabasag, pinalitan sa Edmonton. Ito na naman, basag na naman siya. So another $400 na naman yan. $450. Hindi ko gastos. Susi. Ito. Mga Choy, ang tagal ko bago nakabalik dito sa pwestong ito. Tagal. Isang taon. Nakailang parking ba ako dito? Ito yung pang-tatlong parking ko dito since na nag-drive ako ng truck. Ito yung pangatlong beses ko nakapark dito sa area na to. Menominee, Wisconsin.
Pero ito yung paborito kong parkingan. Basta papasok ako ng eastbound, ito yung parkingan ko. Tayin ko lang itong ano. Lalabas lang ako dahil washroom. Wala, nakalabas ng puwit ko ng truck. Paala sila dyan. Baka pwede pang i-adjust. Wala na eh. Andar ng aking pamboto. So itong pinaradahan ng truck na ito, nung nasa Torque ako, dyan ako nagpa-park. Yes sir. Then kung kilala nyo si Marlon, yung mayaman na driver, nanalo ng loto, dito siya nakapark that time. Ganda ng truck niya. Lowered. Tapos dito kami nagkita ni Marlon nung nag-start na siya mag-drive sa yung area na yan na yan, yung parking ko before sa Torque. Nakadalawang parking ako dyan. Dalawa ba? Isa sa Torque, isa sa Q-Line, yung 1447, and then itong ulit ngayon, si Burdagul. Yung parking ng truck nandun, pero puno na yan eh, kaya hindi na ako pumasok dun. Dumiretso na agad ako dun sa likod niya, and which is pwede pumarking dyan hanggang dun sa likod pa ng isang truck dun sa likod, pwede dun. Mga truck dyan, wala na, puno na yan. So ang washroom, ang lapit lang. Malayo pala sa akin. Mas malapit dun sa mga driver. Wala ka na makuha ang pwesto. So anyway, 4 hours na lang ako sa aking customer bukas dito sa Wisconsin. 4 hours pa. Darating ako dun mga 11 o'clock ng umaga. Then hapon na naman ako makakapag-drive. Securement. Pasok wala ako dito sa ano. Tagal ko hindi nakabalik dito, man. Minumuni. Patayin ko lang na. Ganda ng washroom, no? Kakaiba, diba? Kakaiba sa Alberta. Done. Solve. So kanina, tumigil pala ako sa Minnesota. Doon sa Rockville para mag-refuel, shower. Then hinabol ko tong oras ngayon na makaabot dito sa parking area. Natirhan lang ako ng 2 minutes galing sa Portage La Prairie kaya ng umaga. So dito ako papalipas ng gabi. Sarap matulog ngayon, malamig. Nakasweater na ako. Kaya naman, Superman naman, oh. Then, alas 7 na ako mag-start ng umaga, bukas ng umaga. Dahil kailangan kong mag 10 hours, reload. After ng reload ay order ng permit, navigate ang permit. Then, yeah. Sana makalagpas ng ano. Hindi ako makalagpas pala bukas ng from there 4 hours. Kaya siguro makalagpas ako ng makaabot ako ng Minnesota or kahit makabalik ako dito sa area na to. Susot naman eh, no? Uy, baka may tao sa loob. Anyway guys, I'm back. Boy, anda na mo. Lakman ako. Kaya ako mag-edit pa po kong video para namin matanaw ba. Okay, matambakan ng pugog video guys. Pasensya na sa mga the last few days. Wala akong vlog, walang everything. Nahingi lang yung aking katawan ng ng 2 days na rest talaga.
pahinga, tulog, hanggang pinagpawisan. And then maraming salamat sa mga comments doon sa in-upload ko na get well soon, pagaling ka. Maraming salamat sa inyo guys. Kasama kayo sa aking pamilya, sa sumusuporta sa aking channel. Daghang kayong salamat. So ngayon, dahil I'm good, na-adapt na lang aking katawan ngayon ang weather uli. Kasi the last time na nagkasakit ako, that was December also. December. Basta mag-change na yung weather. Kailangan ko muna siguro magkasakit bago ako maging Superman uli. So daghang salamat pag-camping mo tanan. I'll see you guys on my next video. Keep safe and we'll keep on tracking. Good night.